kapatid, muli andito na naman ang inyong maliit na lingkod. Kagaya ng palagi kong pinaparating sa inyo na binabanggit na sinugo ako ng ating Panginoong si Isaw Ama na hindi nagsasawa o kailanman ay hihinto sa gawain ito. Hanggat nandyan kayo, ang sanglibutan ay buo pa dahil ito mga kapatid, sanglibutan ito ay susunugin eh. At lahat ng mga maniniwala lamang at susunod sa mga utos na inyong maririnig sa palatuntunan ito ay yun yung mga mahihiwalay na hindi mapapasama dun sa mga masusunog mga kapatid. Yan ang tunay na mangyayari. Dahil nga ngayon mga kapatid, tayo nasa huling araw na. Ito ang ating topic ngayon. Ating sasariwain yung mga mensahe ng mga nakaraang buwan. Yung ibang mensahe nakarugtok nito, kaugnay nito ay nung mga nakaraang taon pa naganap mga kapatid. At bago tayo dumako ron mga kapatid, sa inyong lahat na walang sawang nakikinig at nagsisikap na tuparin ang buong kautusan ng ating Ama. Sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu, ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo na ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yun mga kapatid kasi ang kailangan. Yung basbas na yun mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa. Dahil yun din ang ating nababasa at ating papakinggan sa banal na kasulatan na sinasabi ng ating Panginoon na pag ikaw ay magtuturo, kailangan mong basbasan yung iyong tuturuan upang yung espiritu ng pakikinig na mula sa atin Ama ay sumainyo ng mga nakikinig. Bibigyan kayo ng pangunawa kung kayo ay talagang tunay na nakikinig mga kapatid. Huwag kayong huwag yung pansinin yung mga nasa tabi nyo. Isipin nyo na lang na kahit gaano kayo karami na nakikinig sa palatuntunan ito, isipin nyo nag-iisa lang kayo na nakikinig. Huwag nyo isipin na marami kayo para wala kayong mapansin. Ang tutukan lang ninyo yung nagsasalita mga kapatid. Sapagkat ang totoo, hindi ako mismo ang nagsasalita dito. Nagsasalita dito ay ang Espiritu Santo mga kapatid. At dito na tayo sa mensahe na ating tinanggap ng araw. Ngayon po mga kapatid ay araw na naman ng Sabado at sa 10 ng buwan ng Mayo at tayo ay nasa taong 2025 mga kapatid. At nung nakaraan, mayroon tayong dinugtungan na mensahe na mula doon sa April, anong buwan ba yun? Yung mensahe noon na dinugtungan natin nung May 3. Yung nakaraang Sabado, dinugtungan natin yun yung 26 po. 26 po. 26, yung April 26, mensahe. Yung April 26, ay dinugtungan natin noong May 3. Ayan. At ito may karugtong pa sana mga kapatid. Ito yung title o pamagat ng itong mensaheng yun na tinalakay ng nakaraan ay yung pinagkaiba o kaibahan ng tinawag at ng mga pinili. Ay may karugtong pa dito kapatid na kailangan pa natin itong mabasa. Kaya kung kayo ay kung gusto ninyo na madugtungan nito, mag-message lang kayo, magpahatid lang kayo ng mensahe kung gusto nyo pang madugtungan.
Dahil ito ay ano, hindi na natin maidugtong ngayon, baka sa ibang mga Sabado na ito madudugtungan uli. Part 3 sana. Dahil nung May 3, part 2 ata yun. Diba? May 3. Part 3 sana ngayon pero naipos ngayon. Ngayon, kung ito inyong igilingin na idugtong natin sa susunod, pwede. O kaya magmi-message yung kaibahan dahil yung hindi pa sapat yung mensahe na part 1, part 2 patungkol dun sa pinagkaiba ng tinawag at pinili, hindi pa buo mga kapatid. Marami pa. Baka abutin pa ng part 4 ito. Kung hilingin ninyo sa ating Ama na ito ay madugtungan, idudugtong natin sa mga susunod na Sabado, mga kapatid. At ngayon kasi, dahil sa mga nangyayari sa sanglibutan, kaya ito sumisingit Itong mensaheng ito ngayon mga kapatid, dahil sa kapanahunan na malaman ng lahat mga tumatahan dito sa sanglibutan, itong mensaheng ito. Ito yung iba nito mga kapatid, karamihan dito ay naimensahe na noon. Ito ay pagdudugtong-dugtong lang natin para sa ikalilinaw ng tinatawag natin na huling araw. Isang araw. Yun yung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa ating pakiramdam, sa ating pananaw mga kapatid. Kung ating natatandaan yung ating binasa nung una sa Usias ba yun? Tingnan natin, Usias ba? Sa 6:2. Hanapin natin mga kapatid. Uy, tandaan nyo yung mga kapatid, yung papel ninyo at bullpen. Huwag mong kakalimutan pag kayo nakikinig sa programang ito, kailangan meron kayong papel at bullpen na listahan ng ating mga binabasa na ukol sa utos ng ating Ama na ating matatagpuan sa Biblia o sa banal na kasulatan. Yung Usias, ating hanapin, ito yung pasimula na binabanggit kung ano yung huling araw o ikatlong araw na pinalilituhan at hanggang ngayon hindi pa naunawaan ng mga nauna sa atin na nagturo, maliban na lang sa ating Panginoong si Isa na siya nakakaalam nito, na siya nga umaalalay sa atin, kaya ako ito nalaman. Pero yung mga sumunod na hindi nila ito alam mga kapatid. At mapalad kayo kung kayo ay makikinig dito. Malalaman nyo rin. Talo nyo pa yung tatalunin ninyo yung mga nagturo sa inyo. Kung paano kayo natutong bumasa, sumulat, magkwinta. Tatalunin nyo sila. Kapag kayo ay nakatutok sa programang ito mga kapatid. Dahil ang karunungan ito ay mula sa kaitaasan mga kapatid. Hindi ito mula sa lupa. Hindi ito mula sa tao. Ito mula direct sa ating Usias 6:2 6:1 hanggang 2. Yun pala yung kabuuan mga kapatid. Usias 6:1 hanggang 2. Yan. Nakuhanan natin lahat. Siya nawa. Yan. Atin ang basahin kung anong nilalaman nito. Ito yung may kaugnayan sa mga nangyayari ngayon mga kapatid. Kaya sinasabi ko nga na ito'y napapanahong minsan. Umaayon sa panahon. Kaya nangyayari yung ganito ngayon, mga kaguluhan, mga pag-aaway, dahil dito sa nakasulat na ito. Simulan na natin.
Eclesiastes 6:1 hanggang 2. Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Sapagkat siya'y lumapa, alam niyo yung lumapa, nangagat. At pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Diba yung mga nararanasan natin na ito, tayo nilapa, linapa na tayo ng mga gawain. Yung mga minana natin sa ating mga ninuno na mga gawain, hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama. Yun yung kumain sa atin. Linapa tayo. At dahil nga doon sa tayo kinain ng mga maling turo na hindi ipinag-uutos ng ating Ama, ay tayo sinaktan ng ating Panginoong si Isa. Siya'y nanakit. At kanyang tatapalan tayo. Kung tayo babalik sa kanya, babalik tayo. Tayo masasaktan palagi kung tayo ay nananatili sa ating mga minana na kaugalian. Mga gawain na hindi pinag-uutos ng ating Ama. Ngayon, sabi dito, ay tayo ay manumbalik sa Panginoon. Alam niyo yung paraan ng pagbalik sa Panginoon, yung sundin natin ang buong kautusan, mga kapatid. Siya nawa. Yun yung paraan ng pagbalik natin sa ating Panginoon, si Isa o Ama. Para yung paglapa, yung pagkain, yung kinain tayo o kinagat tayo, ay yung kumagat sa atin na paniniwala na ating minana, na ating daladala bago dumating ito ngayon, yun ay mawala. Dahil pag hindi nawala iyon, nandito siya'y nanakit. Ayan, mga masasakit na pangyayari ang dumaan sa ating buhay. At paulit-ulit na mangyayari yan, mga kapatid, hanggat hindi tayo nanunumbalik sa Panginoon. Siya nawa. Yung pananakit niya. Sakit ng kalooban. Ha? Kita niyo mga kapatid, yung hindi pa nanunumbalik. O kung napanood niyo na. Bihira ngayon sa sanglibutan nang hindi ito nalalaman yung nangyari dun sa disgrasya sa Naiya. Diba? Gaano kasakit yun? Yung bata na nasagasaan dun sa SUV, yung black na SUV, na bumangga dun sa barikada nung Naiya, lumusot, tapos nasagasaan yung bata, saka may isang may edad na rin, na parehas silang namatay. No? Gaano kasakit yun? Yung sinasabi niya, pagagalingin niya tayo at tayo manunumbalik sa kanya. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pag bumalik tayo sa kanya, yung mga sakit na ating naramdaman, yun ay mapapawi at hindi na natin mararanasan pa, mga kapatid. Siya nawa. Diba? Yun ay disgrasya, kapahamakan. Ngayon, kinausap niya yung kapahamakan niya yun eh. Sabi niya, huwag niyong ipahamak anumang bagay na sariwa. Alam niyo mga kapatid, yung sariwang bagay. Kapag sinutupad natin ang utos ng ating Ama, tayo'y nananariwa sa kanyang paningin. Dahil yung utos niya, sinasariwa natin palagi, binubuhay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ginaganap natin yung kanyang buong kautusan. Yun yung isang palatandaan na ang isang tao ay nananariwa, mga kapatid. Sinusunod ang buong kautusan. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. Huwag kang kakain ng dugo. Napakaraming bagay pa, mga kapatid. Kung ating isa-isahin, kahit ito maghapon hindi magkakasya. Kahit isang taon tayo mag-usap na straight, day and night. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat. Hindi magkakasya yung panahon na yun. Kaya manatili ka lang tumutok dito, kapatid, at palaging makinig sa mga programa na aming inire-release para sa inyo. Alam mo mga kapatid, balik tayo dun sa napahamak na yun, na disgrasya, na nag-iisang anak. Napakalungkot.
hindi man natin kaano-ano yung batang yun yung kasaysayan ng pamumuhay ng pamilya na yun naisalaysay kung bakit nag-abroad yung ama, pinagtiisan ng ina na alagaan yung nag-iisang anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Yun, kinabukasan kasi yung parang wag maghirap kagaya ng paghirap na kanilang nararanasan para magkaroon daw. Paglaki, magkaroon ng magandang hanap buhay. Dahil ang magandang hanap buhay kasi dito sa panahong ito, dito sa pamumuhay natin sa sanglibutan, yung ikaw ay mag-uupisina lang. Bullpen lang, papel ginagamit ko, typewriter, makinilya lang. Yun yung yun yung pangako ng sanglibutan sa mga tao makakapagtapos ng pag-aaral. Diba? Yun yung hangad ng kailang mga magulang. Pero gaya nung sinasabi ng karamihan na hindi natin hawak ang ating kapalaran. Magkaganon pa man mga kapatid na hindi natin hawak ang kapalaran natin, may pangako ang ating Ama sa mga sumusunod sa Kanya. Sanawa. Alam natin yan na hindi natin hawak ang ating kapalaran, pero lahat ng sumusunod sa ating Ama sa Kanyang buong kautusan, kailanman na hindi mapapahamak. Sanawa. Alam niyo ba yun mga kapatid, yung pangako yun natin. Ngayon, sabi nila, yung mga bata raw ay anghel, regalo ng Diyos. Walang kasalanan, hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Bakit ganun nangyayari? Alam niyo mga kapatid, hindi natin dapat ikasama ng loob yan. Dahil mapalad yung batang yun dahil kinuhanan ng ating Ama. Hindi na siya madadamay sa kasalanang nangyayari sa sanglibutan. Hindi na siya matututo ng pagsuway sa utos ng ating Ama. Ligtas na siya sa kasalanan. Inialis na siya ng ating Ama. Iniiwas sa paggawa ng hindi tama. Dahil alam niyo mga kapatid, ang laman ng sanglibutan ay puro kasalanan. Kaya ang utos ng ating Ama sa atin, huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sa ating Ama. Ano ba yung mga gawain sa sanglibutan na dapat natin iwasan? Unang-una mga kapatid, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa unang-una yan na pinagbabawal ng ating Ama. Yung katuwiran nung nagtuturo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan hindi naman namin sinasamba yan Yun ay ating iniidolo. Iniidolo daw. Idolo lang daw. Sabi nila kagaya daw yun ng magulang na namatay, na mayroong picture, na kanila lang inaalala, iniiyakan. Yung nanay ko, yung tatay ko, ito yung itsura niya. Ganun daw. Yun daw ang paghalimbawa nila. Pero gaano man yung pagtatakip nila dyan mga kapatid, gaano man pangatwiran nila dyan, ay hindi sila makakalusot. Dahil utos ng ating Ama, huwag sasambahin Ang dapat sambahin yung hindi nakikita, yung lumikha ng lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita. Ay yung ginawa ng kamay ng tao. Lumikha ba yun mga kapatid? Napakalinaw na yun ay nilikha. Ang utos, yung lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ang dapat sambahin kapatid. Tandaan, yung lumikha, hindi yung nilikha. Pananaw ng kapatid. At yung tapos naman, iba ko kung nailibing na yun, yung bata niya. Hindi makakaiwas tayo ngayon sa kapahamakan. Kung kayo nanonood dito palagi, nakikinig, yung palagi ko nadudulas yung dila ko sa panonood. Importante dito mga kapatid, pakikinig
Yan, kaya ang importante dito, hindi yung panunood. Dahil sa pakikinig kasi, marami kang malalaman. Kung manunood ka lang, wala ka namang maririnig. Eh ano yung malalaman kung manunood ka lang? Ang aral, mga kapatid, ay natatagpuan sa pamamagitan ng pakikinig. Sumayawa. Nasawan pa lang tayo, di ba? Yung tunay na tinutumbok ng minsang ito ay namin sa Diyos. Sinawa. Yan, yung una na naipaliwanag, maray pa sana. Pero siguro sa mga ibang araw na naman yun. Tatapalan niya tayo, sabi niya. Ibig sabihin, kung ano yung mga karamdaman natin, yung sakit ng kalooban nating naranasan ng mga unang panahon, pag tayo nagbalik loob sa Kanya, papawiin niyang lahat. Sabi nga niya, pupunasin ko ang luha sa inyong mga mata. Yun yung uri ng pagtatapal dun sa pananakit. Dahil yung sakit nararamdaman sa pamamagitan ng pagsuway, at ang pagsuway ay nangangailangan ng parusa. Diba? Yan, yung pagsunod ay nangangailangan ng pagkalinga, yung pagsunod. Lilingapin ka ng ating Ama kung ikaw ay sumusunod na. Doon tayo makaramdam ng pagtapal, gamot dun sa mga sakit na ating naramdaman, sama ng loob. Lahat may sakit kasi na ang nakakaramdam ay yung ating espiritu. Hindi yung ating katawan, iba yung sakit naramdaman ng katawan. Yung sakit ng ating kalooban, mahirap gamutin. Makakagamot lang noon yung pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil lang isang nakakapagpasakit ng loob, yung ikaw ay palagi na lang nakadapa sa kahirapan. Kahit anong gawin mong trabaho, andun ka pa rin, hindi ka makatayo. Gumagapang ka talaga. Kasi ninaranasan ng inyong lingkod, mga kapatid. Gapang sa hirap. Hindi lang yung kamay ang ginagamit at paa sa paggapang. Pati yung baba ginagamit. Ginagano mo sa lupa para makaakyat lang. Diba? Pati noo, ginagamit na para makaabanti lang. Nangyari sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Ngayon, tinawag tayo ng ating Ama. Ngayon, nagkaroon tayo ng yung pangako niya, nagkakaroon tayo ng paunti-unti. Sa pamamagitan ng bawat pagsunod, may kapalit na biyaya. Binibiyayaan tayo ng hindi man rikta na binibigay sa akin ng ating Ama. Kung ikaw ay may mga anak o may kapatid na nagmamalasakit sa'yo, sila yung ginagamit ng ating Ama para makaramdam ka ng kaunting kasayahan na magpapatunay na yun ay mula sa ating Ama. Pero kung ikaw ay mananatiling masuwayin, ay yung mga anak mo rin ang gagamitin para ikaw ay masaktan. Dahil ang kasiyahan ng magulang ay nasa mga anak eh. Tama ba ako dun? Kaya tayo nagpapakahirap, nagpapakapagod dahil sa ikabubuti, alang-alang sa pamilya, mga anak, kapatid, magulang, kapatid. Ngayon, kung tayo man magbalik loob sa atin Ama, hindi natin ang kanyang buong utos, ikaw na mismo na nangangaral sa inyong pamilya, doon mo mararamdaman ang presensya ng ating Ama, yung kanyang pagtugon, pagsagot sa iyong pangangailangan. Ikaw mismo makakaramdam. Hindi man direct na ibibigay sa'yo, may mga tao na mahalaga sa'yo, natutulungan niya, at yung tulong doon sa mga tao na mahalaga sa'yo, babahagihan ka. Ganun ang Ama, mga kapatid. Hindi niya direkta na tutumbok sa'yo.
hindi ka hihiwalayan ng biyayang naunawaan niyo yung ibig ko sabihin. Kaya sinasabi ko, ito hindi direkta na sa atin nagmula, nagmula sa ating Ama na tayo ay manumbalik sa Kanya. At ang paraan ng panumbalik sa Kanya, yung pagsunod ng 10 utos, mga kapatid. Yun yung kabuuan. Hindi pa huli ang lahat, panahon pa lang ngayon, nagsisimula pa lang tayo. Parang nagsisimula pa lang tayo dahil ito yung araw. Ito yung panahon talaga ng pagbabalik loob. Matagal na itong nakasulat pero may itinakda na isang araw na talagang pagbabalik loob. Ito yun, mga kapatid. Dahil nandito na yung lahat ng mga palatandaan dito sa araw na ito. Dahil yung kasabay ng mga kaguluhan, mga kapahamakan, ay ang biyaya ng ating magkasabayan na bumaba dito sa lupa. Bahala ka nang mamili. Bahala kang mamili kung anong gusto mo. Kapahamakan o kaligtasan. Sinasabi ko sa inyo, napakadaling piliin ng kaligtasan kung nakikinig ka dito. Ito yun, mga kapatid. Kapayapaan ang darating sa iyo dito kung susunod ka. Pero pag pumunta ka dito, naku, sinasabi ko. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang daan. Ito na lang, nag-iisa ito, mga kapatid. Yan, ituloy natin yung 2. Pagkatapos ng 2 araw, tandaan mabuti ay muling bubuhayin niya kayo. At sa 3 araw, ay ibabangon niya tayo. At tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Katapos ng 2 araw. Hindi sabihin tatapusin yung 2 araw. Yung 3, doon na tayo bubuhay. Kaya sinabi niyang tayo bubuhayin dahil hindi natin ginagawa yung kanyang utos. Kahit nananampalataya tayo na may Diyos, may Ama, kung hindi natin ginagawa ang kanyang utos, ang sabi niya sa atin, tayo yung mga patay. Dahil sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, pag nagbalik loob na tayo, sinunod na natin yung 10 utos, doon tayo mabubuhay. Mga kapatid, buhay na tayo doon. Magbalik loob. Sundin yung 10 utos. Dito sa 3 araw, at tayo ay mabubuhay. Tandaan ito mga panato. Itong mga kapitulo at versikulong ito ng Biblia, mga kapatid. Tandaan yung mabuti ito. Sa panahong ito, ito ay ukol. Ukol itong mensahe ito sa panahon ngayon. Ito ay kagaya rin ng isang naganap sa ating Panginoon na kanya rin mga sinalita. Mga talinghagang salita na nangyari sa ating Panginoon. Na si isa, andun sa Mateo 16:21. Tingnan natin. Sinasabi nilang bagong tipan. Mensahe tayo dyan tungkol sa bagong tipan. Kung nakarating na sa tao yung bagong tipan, bagong tao ka na. Kapatid. 16:21 ng Mateo. Yan. Ito yung isang ito ay 2 bagay ito, mga kapatid itong na to. Gaya ng salitanin ng kasulat. Sa 3 araw at ay bubuhay. Ganun din yung ating Panginoon. Ginamit din niya yung 3 araw at tunay na nabuhay. At yun ay isang talinghaga dito sa kabuuan na mangyayari na 3 araw din. At may papaliwanag sa atin ngayon kung ano yung 3 araw na tunay. Ito
sa kabuuan na tunay na yung ikatlong araw ay talagang mangyayari yung pagkabuhay, mga kapatid. Andun sa Mateo 16 at 21. Yan, katahin na natin. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kaniyang mga alagad na kinakailangang siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Siya nawa. Alam mo, binabanggit dito, ikatlong araw din. At tunay na nangyari sa kanya nung siya pinatay Biyernes, anong araw siya hinuli? Anong araw siya nabuhay? Linggo ata siya nabuhay. Kaya nga tinawag nila na kuha na, linggo ng pagkabuhay. Diba? Biyernes siya hinuli, Biyernes din siya ng gabi pinatay. Kinabukasan ay inilibing siya bago magsabado ay alas 12 na ng gabi nung nailibing siya bago magsabado. Dahil yung Sabado ay kapitong araw pagpapahinga yan, mga kapatid. Siya nawa. Doon siya nagpahinga eh. Sabado ay kapitong araw. Tapos nung Linggo, ikatlong araw, wala na siya doon sa libingan. Ikatlong araw. Siya ay binuhay ng ating Ama. Pinalabas siya. Kaya tinatawag niya, yung Sabado nga, ay kapahingahan dahil doon siya nagpahinga. Yung araw na yun. Dapat ibuksan niyo yung pangunawa dito, mga kapatid. Na yung Sabat ay talagang tunay na kapahingahan dahil hindi siya nagpahinga. Sinong gabi nung ilibing siya, ilang oras lang. Ayun, ito isang talinghaga na mangyayari din dito ngayon, dito sa huling araw. Andun pa sa Deuteronomio, at tungkol ito sa ikatlong araw, mga kapatid. Kung ano yung ikatlong araw, ayun yung isang araw, yun yung huling araw. Iuulitin natin, palagi natin ito nababanggit noon. Yung ikatlong araw, yung isang araw, at yung huling araw ay Iisa. yung iisa, mga kapatid. Ikatlong araw, isang araw, at huling araw, yan ay iisa. Dahil sa ikatlong araw nga, yung ikatlo ay huli yun eh. Yung ikatlong iyon, nag-iisa yun. Diba? Kaya yun, iisa yun. Huling araw, ikatlong araw, isang araw. Iisa yun, mga kapatid. Sana naunawaan nyo, mga kapatid. Andun pa nga sa 4:30-31 ng Deuteronomio. Balik tayo sa ano. Napasimula. Deuteronomio 4:30. Hanggang 31. Yun, tinumbok dito yung tatlong araw ay yung huling araw. Basahin na natin, Deuteronomio 4:30 hanggang 31. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaang Diyos, hindi kaniya pababayaan, nililipulin kaniya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Kita niyo, maawain. Pag nagbalik loob ka sa kanya, yung huling araw ay kailangan magbalik loob. Yun yung laman nito, mga kapatid. At ito nga yung sinasabi, ito yung huling araw.
Ngayon, bakit natin binanggit na ito yung huling araw? Na sinasabi natin ng huling araw, ang ikatlong araw at ang isang araw ay iisa. Ayan. Ganito kasi mga kapatid, may palatandaan sa huling araw eh. Atin nang direktahin, dahil ang pakarami pang dadaanan eh. Jeremias 23, 20, 30, 24, Juan 6, 29, 40, 44, 54, Gawa 2002 hanggang 17. Ang dami pa mga kapatid. Ngayon, dito na lang tayo sa sa isang tinutumbok. Ikalawang Timoteo, yung huli. 3, 1 hanggang 7. Isinalaysay ng gusto dito kung ano yung huling araw. Ngayon, kung sino interesado dyan, pwede nyo kopyahin. At mag-message kayo kung gusto nyo ay parating ipasa namin sa inyo yung hindi natin mababasa. Hindi natin mababasa, Jeremias 23:20, Jeremias 30:24, Juan 6:31, 39, 40, 44, 54, at sa Gawa 2:17. Yan, babasahin natin yung mga yan. Yan lang, hindi magkakata yung oras natin. Baka doon lang sa Jeremias, hanggang doon na lang tayo. At yung bilang panghuli, dito sa unang mensahe, dahil tayo ay mayroong 6 na mensahe, mga kapatid. Nandito pa lang tayo sa 1, sa unang mensahe. Ha? Doon na lang tayo, wala, lumukso na lang tayo sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Unang Timoteo. Una ba? Ikalawa? Kalawang Timoteo mga kapatid. 3:1 hanggang 7. 3:1 hanggang 7. Ayun, may marka na. Yan, basahin na natin mga kapatid. Huwag tayo magsayang ng segundo. Ay, kalawang Timoteo. Ano? Timoteo? Sanawa. Ay, sa mga kapatid, nandito tayo sa Tito. Tito, ako napunta, lumampas. 3:1 hanggang 7. Ayan. Ito na yung totoo. Ha? Asan ka na ba? Ayan. Mensahe na natin mga kapatid. May mensahe na ito, pinasariwa lang natin. Kalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Dapat alamin mo na ito. Dapat alamin mo ito. Na sa mga huling araw mga kapatid, yung ikatlo nababanggit yung ikatlong araw. Sanawa. Ay darating ang mga panahong mapanganib. Yan, yung ikatlong araw, darating yung panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga liko, lilo pala ito mga kapatid, dikit. Mga matitigas ang ulo. Magiging piloso po tayo dito.
hiram ng ulo sa kurita para maging malambot. Kaya nakakapatid. Matitigas ang ulo. Mga lilo. Mga maibigin sa kalayawan. Mga palalo. Maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Mas mahal nila yung mas mahal nila yung kasiyahan ng kanilang katawan. Sariling kaligayahan, gano'n, di ba? Araw-araw, inom dito, inom doon, di ba? Pagkatapos ng trabaho sa maghapon, ay nagsisipaglangoy sa alak. Hindi na inom, kundi langoy na eh. Diba? Hindi hinto hanggat may perang pambili. Diba? Yun yung kasiyahan nila eh. Kalayawan, yun yung uri ng kalayawan. Na magkaroon ng birthday yan, magdamag, video okay. Diba? Kalayawan, kasiyahan. Mas gusto nila yon kaysa sa ibigin ang ating Ama. Dahil ang pag-ibig sa ating Ama ay matututo kang umibig sa iyong kapwa. Pag inibig mo yung iyong kapwa, ay pag mayroon kang birthday yan, ay hihinto ka na doon sa tamang oras. Ha? Ng pagbibideo. Okay, dahil yung iyong kapwa, yung kapitbahay mo, ay may istorbo sa pagtulog. Ay mapupuyat na rin ang kagaya mo. Yun ay hindi pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. Yun ay perhuisyo sa kapwa. Diba? Perhuisyo na yun sa kapwa, hindi na pag-ibig. Ayun, dito yung mga nangyayari dito sa huling araw. Ha? Na may anyo ng kabanalan. Diba? Yung karamihan dyan, mapapansin natin mga kapatid, gusto nila ay palaging yung mga damit nila ay mga class, mga mamahalin. Kung maaari nga lang, palaging puti yung suot. Diba? Yun yung anyo daw ng kabanalan. May anyo ng kabanalan. Palaging linis yung katawan, palaging mabango. Diba? Palaging Diyos ang kapal ng make-up. Kapal nyo ba? Palaging magaganda yung itsura, yung anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin sa mga ito. Kailangan layuan natin yung mga ganito. Ang tao. Sapagkat sa mga ito, ang nanganggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Yun yung mga mahihila nila, yung mga babaeng lipos ng kasalanan. Yun yung kanila maaakit at madadala sa mga ganung gawain na laging nagsisipag-aral. At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yung mga nagsisipag-aral palagi. Alam mo yung katotohanan kasi mga kapatid ay yung 10 utos. Yun yung katotohanan. Ngayon, pag nalaman mo yun, kahit wala kang mataas na pinag-aralan, narating mo yung katotohanan. Pag nalaman mo yun at iyong ginagawa, mga kapatid. Yun yung katotohanan dahil yun yung utos eh. Basta utos, totoo yan, mga kapatid, lalo na mula sa Ama. At kailangan yung utos ay nakasulat. Yun dapat gawin. Yun yung mga palatandaan ng mga kapatid, ng mga mangyayari dito sa huling araw. Yan, ang palatandaan na yan. Ngayon, ipapaliwanag naman sa atin ngayon na 2 Pedro 3:1, 7, 8 hanggang 14. Kung ano yung huling araw, mga kapatid. Kung ano yung ikatlong araw.
at kung ano yung isang araw. Tandaan kung ano yung isang araw, kung ano yung ikatlong araw, huling araw, at isang araw na binabanggit natin na iisa. Yun, yung ikalawang Pedro 3:1 hanggang 7:8 at hanggang 14 pa, mga kapatid. Ikalawang Pedro. Sana pag natapos natin to, Apokalipsis na, at siguro hindi tayo abot ng 6 eh. Alas 11 na. Ikalawang Pedro. Tres. Hanggang 14. Yun. Yun. Masahan natin. Buuin na natin. Tuloy na. Yan. Bakit nang dapat ito? Pero ito yung kabuuan, mga kapatid. Basahin na natin. Ikalawang Pedro 3:1 hanggang 7:8. Isang mahalaga dito. At yung 14. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo. Ito lang, mga kapatid. May humaharap. Yan. Pakinggan natin mabuti mga kapatid yung ating unawain yung ating mga binabasa. At sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Ginigising tayo dito, mga kapatid. Ito yung tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Sulat ni Pedro ito, mga kapatid. Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol na maalaman mo na ito na sa mga huling araw, yan yung mga kapatid, nababanggit, huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya, ay mga pintasero, yung manunuya, yung ating nalalaman, mga kapatid. Yung manunuya, yung mga pintasero. Sabi sa Ilocano nauyaw. May iba pang tawag doon sa Tagalog. Natin ituloy na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kaniyang masasamang pita at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Dahil pagkagiba nga, kagibaan ng pangako. Ay ito yung mga masuwayin na nagbabanggit ng ganito na nasaan daw ang pangako ng pagparito ng Panginoon. Ay pagkawasak ang pangako. Ay hanggang ngayon daw ay nananatili. Ito yung mga pangtuya. Yung mga hindi naniniwala, ito yung kanilang mga salita ngayon, mga kapatid. Tuloy natin sa 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang ang ah, ang sanglibutan noon ay inapawan din ng tubig at napahamak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos natin Ama ay nalalang yung langit at lupa. Sa pamamagitan din ng kanyang salita ay kanyang hinukuman ang lupa sa pamamagitan ng tubig. At ito ngayon lumalabas dito sa bibig ng huling sugo ay salita din ito ng Diyos, mga kapatid. At sa pamamagitan din ito, mahuhukuman ang lupa sa pamamagitan ng apoy. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Nasa pamamagitan din nito, ang sanglibutan noon ay inapawan ng tubig, inapahamak. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kita nyo, mga kapatid, sa pamamagitan din ng salita ng ating Panginoon, iniingatan itong sanglibutan ngayon sa apoy. Iniingatan dahil hindi pa panahon eh. Hindi pa pinapahintulot ng ating Ama na masunog sa apoy. Dahil hindi pa panahon, dahil meron siyang itinakdang panahon ng pagsunog dito sa sanglibutan. Datapwat itong utso, mga kapatid. Itong utso tutukan na. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngayon, dito natin malalaman ang isang araw na sinasabi niya sa huling araw, tayo kailangan magbalik loob dahil siya ay nanakman. Tayo ay sinaktan. Pero pag tayo nagbalik loob sa ikatlong araw, kanya tayong tatapalan at pagagalingin yung ikatlong araw. Ngayon, yung isang araw pala, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Sana maunawaan nyo. Mga kapatid, makinig na mabuti. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngayon, mga kapatid, ilang libong taon na tayo? Tingnan natin yung kalendaryo para malaman natin kung ilang libong taon na tayo, mga kapatid. Anong taon tayo ngayon? 2025. 2,025 na tayo, mga kapatid, na taon. Ibig sabihin, yung 1,000 taon ay isang araw sa Panginoon. Ngayon, tapos na yung 2,000 taon. Dahil lapas na nga tayo eh, 25 na eh. 2025 na eh. Lampas na ng 2,000 eh. Ibig sabihin, tapos na yung 2 araw. Ngayon, nandito tayo sa ikatlong araw. At sa ikatlong araw, tayo'y tatapalan at pagagalingin at tayo ay mabubuhay sa harapan niya. Itong kasalukuyang taon ngayon, mga kapatid, ito yung ikatlong araw. Dahil ipinaliwanag sa atin ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At dito nga, dapat ating unawain ito na sinasabi dito ni Pedro, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Kita nyo? Huwag kalilimutan ito, tandaan. At dito ngayon, sa pamamagitan ng pag-aalalay ng Espiritu ng panganay na anak ng ating Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa, ay ito'y ating nalaman. Ang pag-alalay niya sa atin.
Saan tayo makakakita ng ganitong uri ng aral na kinaroroonan ng kaligtasan upang tayo ay maihanda sa kapahamakan na mangyayari para tayo makatago o mailingit sa parusa. Kailangan alam natin ito. Dahil kung alam natin ito, tayo ay maghahanda dahil ito nga ay parusa. At ang paraan ng paghanda mga kapatid, yung pagbalik loob sa ating Panginoon. At ang paraan ng pagbalik loob ay yung pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Dahil yung sumusunod sa buong kautusan ay ngayon ay minarkahan na. May tanda yan. Andito nga mga kapatid. May tanda sa noo at sa kamay ng bagong pangalan ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya ay huwag ipagpahamak. Ano ang bagay na sabi? Kundi yung mga tao lamang na walang tatak ng Ama sa kanilang noo, yun lang ang dapat mapahamak, mga kapatid. Alam niyo na yan dahil kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng palatuntunan ito, alam niyo na yung mga sinasabi. I-remind lang natin to. Sinasariwa natin para wag nating makalimutan dahil ito nga yung bilin ni Pedro eh. Huwag ninyong kalilimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Ibig sabihin, para wag makalimutan, palaging alalahanin. Tandaan. Palaging ibabalik sa isipan. Papaalala. Mga kapatid, tuloy natin. Ito yung isa na napakahalagang laman nito, mga kapatid. Ikalawang Pedro 3:8. Tuloy natin dahil hanggang 14 tayo, mga kapatid. Sa 9? Sanawa. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Hindi kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Tingnan yung hangad ng ating Panginoon. Huwag tayong mapahamak. Kailangan tayo'y magsisi. Ang paraan ng pagsisisi, inuulit ko yung pagsunod sa kanyang buong kautusan. Pag nagsisi ka na, sinusunod mo na yung utos. Pag sinusunod mo na ang utos, malinaw. Naligtas ka na sa kapahamakan. Sa 10, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam. Alam niyo yung mapaparam, mga kapatid? Mawawala. Ha? Tama ba yung pagkabanggit ko? Sanawa. Nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Kita niyo mga kapatid, pati yung sa langit, lahat ng bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anong anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Yung pagdating ng Panginoon kasabay ay apoy, mga kapatid. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Hello mga kapatid, hindi ka makakarating sa bagong langit at bagong lupa kung ikaw ay hindi magiging bagong tao.
Ang pagbabagong tao, mga kapatid, pagbabagong lahi, ay yung pagbalik loob sa ating Panginoong si Isao Ama. Yung pagtupad ng kanyang 10 utos. Dahil walang tumutupad niyan, mga kapatid. Yung 10 utos. Binaliwala na ito ng sanlibutan. Pag tumupad ka niyan, bagong tao ka na. Dahil iniisip ng iba, paano magiging bago ay yung utos na yan ay luma na. Sabi nga nila, ay lumang tipan ng galing. Alam niyo mga kapatid, kailanman ang salita ng ating Ama ay hindi naluluma. Hindi nagbabago at hindi nababago. Dahil kung ito ay luma na, may gumagamit na sana. May gumamit na sana nito. Dahil anumang bagay, hindi maluluma pag hindi ginagamit. Ikaw kapatid na nakikinig, nagamit mo na ba ito? Itong 10 utos, nagamit mo na. Tandaan niyo yung aking sinabi na mula sa ating Panginoon Diyos. Ano bang bagay na hindi pa nagagamit, yan ay bago. Kaya pag ito'y nasa iyo, kapatid, ikaw ay isang bagong tao. Dahil ay kinikilos mo, sinasalita mo, kinakain mo, ay pawang bago. Pawang utos ng ating Ama. Huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng dugo, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magmumura, huwag kang mangdadaya, huwag kang mangaapi, huwag kang papatay. Kailangan natin yun, natuparin, mga kapatid. Yun yung tunay na pagbabago. Yan, nasa na tayo? Saan tayo nakarating? Matutunaw sa matinding init. Doon tayo nagtapos sa 12, mga kapatid. Meron pang 2, 13 at 14. Tuloy natin. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masungpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ang pagkakaroon ng walang dungis, mga kapatid, walang kapintasan, sundin yung buong kautusan, mga kapatid. Mawawalang karoon ng dungis, mawawalang karoon ng kapintasan sa paningin ng ating Ama. Kung sa paningin ng tao, ay ikaw ay masama dahil sumusunod ka sa utos ng ating Ama, yan, sa paningin ng ating Ama, napakalinis ka. Wala kang kapintasan sa kanya, mga kapatid. Pag tayo natagpuan ng Ama na ganun, ayun, mapupunta tayo sa ating iniintay na bagong langit at bagong lupa na pinaroroonan ng kapayapaan, yung pinaroroonan ng kapayapaan, tinatahanan ng katuwiran. Andun sa bagong langit at bagong lupa yung katiwasayan, kapayapaan, katuwiran, nandun mga kapatid. Binulit ko, hindi tayo makakarating doon pag tayo ay hindi naging bagong tao. At hindi tayo magiging bagong tao kung hindi tayo susunod sa 10 utos. Ayan, ngayon, sikapin natin matapos ng Apokalipsis. Dahil nga iniaral na sa atin yung kung paano kung ano yung huling araw. Na-explain, naipaliwanag na sa atin. Sure na natin, sigurado na natin na tayo ay nasa huling araw. Tayo'y nasa isang araw na. At yung isang araw na yon ay 1,000 taon, mga kapatid. At alam nyo mga kapatid, itong 1,000 taon pa ito na natitira, ay hindi ito tatapusin ng ating Ama. Paiikliin ito. Dahil sa kanyang mga hinirang.
dahil sa kanyang mga pinili. Paiikliin ito mga kapatid. Ang nalalaman niyo kung may nagbabasa ng Bible, Siya nawa. na paiikliin ng ating Ama ang araw dahil sa kanyang mga hinirap. Tandaan natin mga kapatid, yung 1,000 taon ay Isang araw. Isang araw. isang araw sa Panginoon. Diba? Tama? Yung 1,000 taon sa atin, isang araw lang yun sa Panginoon. Siya nawa. Siya nawa. Ngayon, alamin natin kung anong mangyayari dun sa pag dumating yung 1,000 taon. Puntahan natin yung Apokalipsis 21 hanggang 15. Oh, makababa ito mga kapatid. Apokalipsis 21 hanggang 15. Ay, inubos eh. Inubos yung buong laman ng Apokalipsis 20. Kung sa cellphone nyo babasahin, ito ay pahayag ba? Siya nawa. Pahayag. Alamin natin mga kapatid. Pag dumating yung 1,000 taon, tandaan mabuti ha, tayo sa 1,000 taon na yung isang araw yun eh. Ha? Tandaan natin mabuti yan. Simulan na natin kung ating natagpuan na Apokalipsis o Pahayag 21 Hanggang Hanggang 15. 15. 1:7 hanggang 15. Magugulat kayo dito mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Basahin na natin. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. At ginapos ng 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mangdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nakaluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Ama. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo. Dahil may tanda yung noo, yung mga yung mga sumasamba sa Diyosan, may mga tanda din sa noo yan eh. Diba? Alam niyo yung tanda sa noo na sumasamba sa Diyosan. Siya Yun nawa. yung abo na iminamarka sa noo mga kapatid. Ha? Tinatatak sa noo. Yung iba nga na-infection eh. At sa kanilang kamay, yun, may tanda rin sa kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni isa na ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalapit sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Jesus, ni isa nating Panginoon, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tuloy natin.
At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Diba? Alam niyo naman ang ginagawa ni Satanas. Yeah, puro mga kapahamakan, puro mga kalukuhan, puro mga pangdadaya, puro kasinungalingan. Ngayon, naganap na. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ngayon mga kapatid, natapos na yung 2 araw, natapos na yung 2,000 taon, ito na yung 3 araw, ito na yung 1,000 taon na naman, na 1 araw lang sa ating Ama, naganap na, kaya si Satanas ay kinalagan. Yan. Ando sa 7. Kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Patuloy natin. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Nakikinig kayo ng mga balita. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Napakaraming bansa nagkikipag-away na ngayon mga kapatid, dahil naganap na nga yung 1,000 taon eh. Nandito na tayo sa 3 araw, nandito na tayo sa huling araw, nandito tayo sa 1 araw na ito. Kaya si Satanas ay tinalagan sa lupa. Kaya kita mo yung pag-aaway, yan ay kagustuhan ng diablo dahil kinalagan nga siya eh. Kaguluhan. Hindi na napapansin mga kapatid kahit dito sa ating bansa. Mga pangulo ng lahat ng sulok ng ating bansa kasi pag-away. Nagpapatayan. Kaso dito, kaso doon. Impeach dito, impeach doon. Diba? Kanya-kanyang file ng kaso. Ano nga nito mga kapatid? Siya nawa. Naganap na itong 1 araw. 1,000 taon ito naganap. Yan. Haba ito, hanggang sa 40. Sindami sila ng buhangin sa dagat. Ano? At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y sinupok. Yan. Yan yung giyera na mangyayari, iyan yung simula ng pagbaba ng apoy. Kaya mga tingnan nyo, ang dami nasusunog ng mga building nagigiba dahil yung mga bomba. May nag-declare pang bansa ngayon na naghamon na, parehas sila na naghahamonan. Ang laban nila ay nuclear war. Parang ang laban nila ay yung mga nuclear bomb. Ang kanilang gagamitin, mga pinakamalakas na pampasabog, panggiba. Nagkasundo na sila, maglalaban silang ganun. Diba? Ay apoy yun mga kapatid. Pag bumagsak yun sa lupa, apoy, sunog eh. Magagano. Yan. Kaya mula sa langit, yung apoy, galing sa itaas yun eh. Pinapaputok. Yan. Pagbagsak, apoy. Yan. Sa 10 na tayo. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kita nyo, mga kapatid. Yung ating mga pangulo ngayon na namumuno na sila ang nagdi-declare kung ano yung dapat mangyari, mga giyera, ay dinadaya. Dinaya lang sila ng diablo. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Andito na tayo kasi sa huling pahina. Malapit na tayo sa huling pahina. Ang banal na kasulatan. Tingnan yung mga kapatid. Dalawang pa na lang. Hindi ko na
ipon, nahirap akong pumilipit dahil yung kamay ko mga kapatid, kram. Kakram itong kabila. Dahil nga doon sa pagsuway ko sa utos ng ating ama, kaya itong kamay ko ganito, hindi gaanong gumagana. Dahil sa katigasan din ang ulo ko nung araw. Ilang beses ako tinatawag ng ating ama, ayaw ko sumunod. Saka lang ako sumunod, nung ayun, binigyan na ng hindi magandang katayuan itong kamay ko to. Mahina ito mga kapatid. Itong kamay ko. Kaya hindi ko basta-basta na-i-save yung mga nahahawakan ko, naibitawan ko pag minsan. Ano, saan na tayo? Sa 10 po. 10? Nawa. Ayun, ang Diablo na dumaya sa kanila. Ito yung mga pinuno pala natin ngayon. Kasalukuyang dinadaya ng Diablo. Bakit dinadaya? Pero kung sa ama, ang ating ama, ang kanilang tinutupad, wala sanang kabuluhan. Walang away sana eh. Walang gira mangyayari kung ang amang ating sinusunod. Ganon din ang ating mga pinuno, namumuno sa atin. Kung sinusunod nila ang ating ama, matatakot silang gumawa ng gira na yan. Dahil maraming mamamatay, ay bawal ang pumatay ka ng ating ama. Diba? Ang pumapatay at mamamatay tao ay Diablo. Yung gira na yan ay kamatayan ng hatid mga kapatid. Ay ang tunay na mamamatay tao at ama ng mga pumapatay ay ang Diablo. Nakasulat yan kapatid. Kaya yung mga gira na yan, inuudlukan sila ng Diablo. Yan ay maaring hindi mangyari dahil nakasulat kapatid. Ngayon, pinapaunawa lang sa atin ng Espiritu Santo na tayo ay nandito na sa huling araw. Siya nawa. At ito yung natatangi. Nag-iisa ito kapatid. Nag-iisa ito na kinaroroonan ng kaligtasan. Kaya ito binabahagi natin sa lahat. Tuloy natin. Ipinulid sa dagat-dagatang apoy yung Diablo. At asupre. Yun. Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Diba? Ito pala'y sa tansya ko lang mga kapatid, may buhay na walang hanggan itong Diablo. Pahihirapan lang eh. Diba? Dahil simula nung paglalang ay may Diablo na eh. Kasabay-sabay ng ating ama eh. At hanggang ngayon, ilang libong taon na. Ay, pwera itong nakalista na taon natin ngayon na nandyan sa kalendaryo, ay nung unang panahon, wala pang kalendaryo, ay ilang libong taon pa yung nagdaan bago nagkaroon tayo ng talaan ng mga taon. Kaya ilang, pagpalagay na natin, milyong taon na rin yung Diablo. May kondensya, may buhay na walang hanggan, pero hindi siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Puro kamatayan. Ang lahat ng sa kanya naniniwala ay namamatay, napapahamak mga kapatid. Di kagaya ng ating ama, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Pag naniwala ka sa kanya, mayroon siyang pangakong buhay na walang hanggan mga kapatid. Walang kapahamakan, yun yung kanyang pangako. Pero kung sa Diablo, kapahamakan, kamatayan, ang dara natin. Kaya kung sa tansya natin meron din siyang buhay na walang hanggan, huwag natin piliin yung ganong klase na ang dala naman ay kapahamakan, kabulukan. Yan, ituloy natin sa 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit. Ano ba? Parang hindi ko maintindihan daw mga kapatid. Ulitin nga natin. Tumakas. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon
na nasa kanyang harapan at ang lupa at ang langit ay tumakas at walang masumpungang kalagyan nila. At nakita ko ang mga patay na lalaki, patay na malaki Siya nawa. at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masungpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Siya nawa. Makita niyo mga kapatid. May listahan kasi tayo dito ng mga mapupunta sa puder ng ating Ama o sa langit, yung bagong langit at bagong lupa. Yun yung tinatawag na aklat ng buhay. May listahan tayo dito mga kapatid. At yun ay ating isasaayos na mabuti. Ayun, napupunta sa dagat-dagatan ako, ikalawang kamatayan. Parang ikalawang kamatayan, pero hindi ka dun mamamatay kapatid. Natawag lang na ikalawang kamatayan dahil nakakulong ka na dun. Wala ka namang ibang magagawa dun kundi maghirap. Dumaing ng sakit. Umiyak sa hirap. Hindi ka dun makakaalis, nakakulong ka dun. Tinawag kang patay dun dahil wala kang ibang magagawa na dun. Wala ka ng kabuluhan, nandun ka na. Kagaya ng nakakulong yan mga kapatid. Diba? Yung kulungan natin ay tinawag nilang, yung kulungan ng mga nagkakasala dito sa lupa, ay tinatawag nilang libingan ng mga buhay. Diba kapatid? Libingan ng mga buhay. Wala kang magagawa din. Para ka na rin patay. Buhay ka nga, walang pakinabang sa'yo. Walang pakinabang sa'yo ang gobyerno, walang pakinabang sa'yo ang kapatid mo, walang pakinabang sa'yo lahat. Walang pakinabang sa'yo. Ano ka lang pinapakain, tangkapin mo lang kung anong bibigay sa'yo ng pagkain. Para kang baboy na inaalagaan. Mabuti nga yung baboy, may pwede mong ibinta sa kanila. May hatol sa kanila. Maliban na lang kung sila ay patawarin. Kaya ang pinagkaiba lang nila, yung libingan ng mga buhay dito sa lupa. Ay may pag-asa. May pag-asa pa. Dahil panahon pa lang ngayon ng pagsisisi, pagbabalik loob sa ating Ama. Pag nagsisi ka doon, humingi ka ng tawad sa ating Ama, mangako ka na ikaw ay tutupad ng kanyang buong utos, buong kahatulan, palatuntunan. Sabi niya, siya ay nagpapalabas ng mga bilanggo. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Mangako ka lang at iyong tuparin. Pero pag pinalabas ka ng ating Ama sa pamamagitan ng pangako mo, kaya ka pinalabas at hindi mo tinupad, yun ang sinasabi ng ating Ama na kasalanang walang katatawaran. Yan, hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid sa mensaheng ito. At sana kayo mayroong napulot na magandang aral na mag-aakay sa ating pamumuhay sa araw-araw sa paggawa ng mabuti at tapat na pagsunod sa ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya sa inyong lahat ng mga nakinig, pagsikapan sana ninyo na kayo tumupad din ng walang bulong-bulong sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya sa inyo, mga kapatid na nakinig sa programang ito, anuman kayo naroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon
at ating hari ng mga hari ay sumainyo na ang lahat. Siya nawa. Siya nawa, siya nawa. Yan mga kapatid, at inyo lang pakinggang sandali yung patutuo dahil yan ay kinakailangan mga kapatid na siya magpapatunay na dito sa programang ito na binigay ng ating Ama ay walang kasinungalingan. Kami po Ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita